Naghimagsik kay Yahweh ang Israel. Mga Bilang 14. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nagiyakan. Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh, at bihagin ang ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang lider na mangunguna sa kanilang pagbalik. Sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan. Dahil sa hinagpis, pinunit ni na Joshua na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jephunneh ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at kinapina niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Ngunit pinantaang babatuhin ng daang bayan sina Joshua at Caleb. Kaya't ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng toldang tipanan. Nanalangin si Moises para sa bayan. Itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila? Padadalhan ko sila ng salot at aalisan ng karapatan sa mana. At ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan kaysa kanila. Sumagot si Moises, malalaman ng mga Ehipsyo ang gagawin niyong iyan. Alam pa naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. At kung ito'y sabihin nila sa mga taga-Canaan, alam din ng mga iyon na ang Israel ay pinapatnubayan ninyo. Alam nilang kayo ay harap-harap ang nagpapakita sa Israel at ang bayang ito'y inyong pinapatnubayan sa pamamagitan ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Kung lilipulin ninyo sila, sasabihin ng lahat na nilipol ninyo ang Israel sa ilang sapagkat hindi ninyo sila kayang dalhin sa lupaing ipinangako ninyo sa kanila. Kaya nga isinasamo kong minsan pa ninyong ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi ninyo nung una. Si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit hindi niya ipinawawalang bahala ang kasamaan sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Isinasamo ko nga Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginagawa. Mula nang sila ilabas ninyo sa Ehipto sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Ngunit ito ang tandaan mo, hanggang ako'y buhay at nalulukuban ng aking kaluwalhatian ang buong mundo. Isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. Kaya bukas magpatuloy kayo sa paglalakbay patungong dagat na pula. Lumigid kayo
sa ilang sapagkat ang mga Amoreo at Kananeo ay nasa kapatagan. Ang parusa sa Israel. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinapasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang, sa mga kabilang sa census, sa makatuwid ay iyong mula sa 20 taong pataas. Isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko, maliban kina Caleb na anak ni Jephunneh at Joshua na anak ni Nun. Ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon, ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggang hindi ako namamatay lahat, hanggat hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Ang 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng paghihirap upang madaman ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong si Yahweh ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Namatay ang 10 masamang espiya. At ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel ay nilipol ni Yahweh sa pamamagitan ng salot. Ngunit hindi namatay si Joshua na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh. Nalupig ang Israel sa Horma. Lahat ng bilin ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita at sila'y nag-iyakan. Kinaumagahan, nagpunta sila sa ibabaw ng burol. Sinabi nila, papunta na kami sa lupaing sinasabi ni Yahweh. Tinatanggap naming kami nagkasala. Ngunit sinabi ni Moises, bakit ninyo sinusuway si Yahweh? Hindi ba ninyo alam na hindi magtatagumpay ang ginagawa ninyong iyan? Huwag na kayong tumuloy. Kapag tumuloy kayo, malulupig kayo ng inyong mga kaaway sapagkat hindi kayo sasamahan ni Yahweh. Ang mga Amalekita at Kananeo ay naroon sa pupuntahan ninyo at tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maaasahan ang patnubay ni Yahweh sapagkat siya ay itinakwil na ninyo. Ngunit nagpatuloy pa rin sila kahit wala sa kanila ang kaba ng tipan at hindi nila kasama si Moises. Sinalakay nga sila ng mga Amalekita at mga Kananeo na naninirahan sa kabululan. Tinalo sila ng mga ito at tinugis sila hanggang sa Horma. Mga bilang 15 ang mga tuntunin tungkol sa mga handog. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang sabihin mo sa Israel. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, maghahandog kayo kay Yahweh. Anumang ihahandog ninyo mula sa inyong mga kawan, maging handog na susunugin, tanging handog bilang panata o kusang handog kung panahon ng pista, ay lalaki pa ninyo ng handog na pagkaing butil, na kalahating salop ng pinong harinang minasa sa 1 litrong langis. Samahan din ng 1 litrong alak ang bawat tupang handog upang sunugin. Ang bawat handog na tupang lalaki ay sasamahan ng handog na pagkaing butil na 1 salop ng pinong harinang minasa sa 1 1/3 litrong langis at 1 1/3 litrong alak. Sa ganoon, ang handog ninyo ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. Kung maghahandog kayo ng 1 toro upang sunugin o ihain bilang katuparan ng panata, o kaya'y bilang handog pangkapayapaan, sasamahan naman ito ng
isang kalahating salop ng pinong harinang minasa sa 2 litrong langis at ganoon din karaming inumin upang maging mabangong samyo kay Yahweh. Ganyan nga ang gagawin ninyo tuwing maghahandog kayo ng toro, tupang lalaki, batang tupa o batang kambing. Ang dami ng handog na pagkaing butil at inumin ay patay sa dami ng handog. Ganito nga ang gagawin ng mga katutubong Israelita sa pagdadala nila ng handog na babangong samyo kay Yahweh. Ganito rin ang gagawin ng dayuhang nakikipamayan sa inyo kung nais nilang mag-alay ng mabangong handog kay Yahweh. Isa lamang ang tuntuning susundin ninyo at ng mga dayuhan sa habang panahon. Kung ano kayo sa harapan ni Yahweh, ay gayon din ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Magkaroon lamang kayo ng iisang kautusan at tuntuning susundin ng lahat, maging Israelita o dayuhan. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, magbubukod kayo ng handog kay Yahweh tuwing kayo't kakain ng mga pagkain doon. Magbubukod kayo ng tinapay mula sa harinang una ninyong minasa at inyong ihain bilang handog mula sa ani. Ihahandog ninyo kay Yahweh ang unang masa ng harina, ito'y tuntunin sa habang panahon. Subalit kung sakaling nakaligtaan ninyong tuparin ng alinman sa utos ni Yahweh ay sinabi kay Moises, buhat sa pasimula hanggang sa wakas, ang buong bayan ay maghahandog ng isang toro bilang handog na susunugin, kalakip ng handog na pagkaing butil at isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Ipaghahandog sila ng pari para sa kanilang kasalanan. Kapag nagawa na ito, patatawarin sila sapagkat ito'y pagkakamaling hindi sinasadya at naghandog na sila para rito. Ang buong Israel at ang mga nakikipamayan sa inyo ay patatawarin sapagkat ito'y pagkakamali nilang lahat. Kung ang isang tao ay nagkasala ng hindi sinasadya, magdadala siya ng isang babaeng kambing ng 1 taong gulang bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Siya'y ipaghahandog ng pari upang patawarin ni Yahweh. Iisa ang tuntuning susundin tungkol sa hindi sinasadyang pagkakasala ng isang Israelita at ng isang dayuhan. Ngunit ititiwalag sa sambayanan ang sino mang magkasala ng sinasadya, maging siya ay katutubong Israelita o dayuhang nakikipamayan, sapagkat iyon ay paglapastangan kay Yahweh. Dahil nilabag niya ang kautusan ni Yahweh, siya ang dapat sisihin sa kanyang kamatayan. Pinarusahan ang namulot ng kahoy sa araw ng pamamahinga. Nang sila'y nasa ilang, may nakita silang nangangahoy sa araw ng pamamahinga. Iniharap nila ito kina Moises, Aaron at buong kapulungan. Ikinulong muna siya habang hindi pa tiyak kung ano ang gagawin sa kanya. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin siya sa labas ng kampo at pagbabatuhin ng buong kapulungan hanggang mamatay. Ganoon nga ang ginawa nila. Ang palawit sa damit ng mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na habang panahon silang maglalagay ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit, susuksukan nila ito ng asul na tali. Gagawin ninyo ito upang maalala ninyo at sundin ang mga kautusan ni Yahweh tuwing makikita ninyo ang mga palawit na iyon. Sa ganoon masusunod ang salita ni Yahweh at hindi ang inyong sariling nasa at kagustuhan.
Sundin ninyong lagi ang aking mga utos at kayo'y lubos na magiging nakalaan sa akin. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Mga bilang 16 ang paghihimagsik ni Korah, Datan at Abiram. Naghimagsik laban kay Moises si Korah na anak ni Izhar at apo ni Kohat na anak ni Levi. Kasama niya sa paghimagsik na ito sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab at si On na anak ni Pelet na pawang buhat sa lipi ni Ruben. May kasama pa silang 250 katao na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapulungan. Hinarap nila sina Moises at Aaron at sinabi, Sobra niyang ginagawa ninyo. Sobra na yang ginagawa ninyo. Lahat ng nasa kapulungang ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit pa sa kapulungang ito? Nang marinig ito ni Moises, nagpatira pa siya sa lupa. Sinabi niya kina Korah, Bukas ng umaga ipapakita sa inyo ni Yahweh kung sino ang tunay na nakalaan sa kanya at kung sino ang maaaring lumapit sa kanya. Ang makakalapit lamang sa kanya ay ang kanyang pinili. At sinabi niya kina Korah, ganito ang gawin ninyo. Kumuha kayo ng lalagyan ng insenso bukas at lagyan ninyo ng baga sa harapan ni Yahweh sa kalagyan ng insenso. Kung sino ang tunay na nakalaan kay Yahweh ang siyang pipiliin niya. Kayong mga Levita ay sumusobra na. Sinabi rin ni Moises sa kanila, Makinig kayong mga Levita, hindi pa ba kayo nasisihan na kayo'y pinili ni Yahweh upang maglingkod sa Kanya sa tabernakulo upang paglingkuran ng bayang Israel? Kayong mga Levita ay ibinukod na ni Yahweh upang maglingkod sa harapan niya. Bakit nais ninyong agawin pati ang pagiging pari? Dahil sa hangad ninyong iyan ay naghihimagsik kayo laban kay Yahweh. Sino ba si Aaron upang inyong paghimagsikan? Ipinatawag ni Moises sina Datan at Abiram na anak ni Eliab, ngunit sinabi nila, Ayaw namin. Hindi pa ba sapat sa inyo na inalis mo kami sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay upang patayin ang gutom dito sa ilang? Bakit gusto mo pang ikaw ay kilalanin naming pinuno? Hanggang ngayon hindi mo pa kami nadadala sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay, ni nabibigyan ng bukirin at ubasan na aming mana. Akala mo ba'y malilin lang pa kami? Hindi kami pupunta. Dahil dito, nagalit ng husto si Moises at sinabi kay Yahweh, Huwag mo po sanang tanggapin ang handog ng mga taong ito. Wala akong kinuha sa kanila at kahit isang asno man lang, wala rin akong ginawang masama ni isa man sa kanila. Pagkatapos sinabi ni Moises kay Korah, Humarap kayo bukas kay Yahweh, ikaw, pati ang mga kasamahan mo. Pupunta rin doon si Aaron. Kayo ng mga kasama mo ay magdala ng tig-iisang lalagyan ng insenso at magsunog kayo ng insenso sa harapan ni Yahweh. Ganon din ang gagawin ni Aaron. Kinabukasan nagdala nga sila ng insenso at lalagyan nito. Pumunta sila sa may pintuan ng toldang tipanan kasama sina Moises at Aaron. Si Korah at ang kanyang mga kasamahan ay tumayo sa harap ng toldang tipanan at tinipon nila doon ang buong bayan sa harap nina Moises at Aaron.
Walang ano-ano'y nagniningning ang kaluwalhatian ni Yahweh sa harap ng buong bayan. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, lumayo kayo sa kanila para malipol ko sila agad. Ngunit nagpatira pa sina Moises at Aaron. Sinabi nila, O Diyos, ikaw ang nagbibigay buhay sa lahat ng tao. Lilipulin mo ba ang buong bayan dahil sa kasalanan ng isang tao lamang? Sumagot si Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga taong bayan na lumayo sa mga tolda ni Korah, Datan at Abiram. Kaya't tumayo si Moises at pinuntahan sina Datan at Abiram, kasunod niya ang matatandang namumuno sa Israel. Sinabi niya sa kapulungan, lumayo kayo sa mga tolda ng masasamang taong ito. Huwag ninyong hihipuin ang anumang ari-arian nila at baka kayo'y malipol na kasama nila dahil sa mga kasalanan nila. Lumayo nga sila sa mga tolda ni Korah, Datan at Abiram. Sina Datan at Abiram ay nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda kasama ang kanilang pamilya. Sinabi ni Moises, malalaman ninyo ngayon na isinugo ako ni Yahweh upang gawin ang mga bagay na ito at ito'y hindi ko sariling kagustuhan. Kapag ang mga taong ito'y namatay sa sakit o sa karaniwang paraan, nangangahulugang hindi ako ang sinugo ni Yahweh. Ngunit, kapag may ginawang di pangkaraniwan ang Diyos at bumuka ang lupa at sila'y nilulun ng buhay kasama ang lahat ng may kaugnayan sa kanila at sila'y nalibing ng buhay sa daigdig ng mga patay, nangangahulugang naghimagsik ang mga taong ito kay Yahweh. Hindi pa halos natatapos sa pagsasalita si Moises ay bumuka na ang lupa at nilulon ng buhay sina Korah pati ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian. Silang lahat ay nalibing ng buhay. Muling nagsara ang lupa at hindi na sila nakita ng mga Israelita. Dahil dito, nagtakbuhan ang mga taong bayan dahil sa kanilang nasaksihan. Lumayo tayo rito, ang sigawan nila. Baka pati tayo'y lamunin ng lupa. Pagkatapos nito'y nagpaulan ng apoy si Yahweh at sinunog ang 250 kasamahan ni Korah na nagsunog ng insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Eleazar na anak ni Aaron na kunin ang mga lalagyan ng insenso at ikalat sa paligid ng mga baga. Kailangan gawin ito sapagkat sagrado ang mga lalagyan ng insenso. Naging sagrado ang mga ito nang iharap sa altar ni Yahweh. Kaya't kunin ninyo ang mga lalagyan ng insenso na mga taong pinatay dahil sa kanilang kasalanan at pitpitin ninyo ng manipis at gawing panakip sa altar. Ang mga iyon ay sagrado sapagkat inihandog na sa akin. Maging babalasan na ito sa sambayan ng Israel. Kinuha nga ni Eleazar ang mga lalagyan ng insenso na pawang tanso. Ipinapitpit ng manipis at itinakip sa altar. Ito'y babala sa mga Israelita na ang sinumang hindi pari o hindi kabilang sa angkan ni Aaron ay hindi dapat mangahas magsunog ng insenso sa harapan ni Yahweh. Baka matulad sila kay Korah at sa mga kasamahan nito. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Eleazar ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Kinabukasan, sinumbata ng buong bayan sina Moises at Aaron. Sabi nila, pinatay ninyo ang bayan ni Yahweh. At nang sila'y nagkakaisa ng lahat laban kina Moises at Aaron, lumingon sila sa toldang tipanan at nakita nilang natakpan ito ng ulap at nagniningning doon ang kaluwalhatian ni Yahweh. Pumunta sina Moises at Aaron sa harap ng toldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises,
Lumayo kayo sa mga taong ito at lilipulin ko sila ngayon din. Ngunit nagpatira pa sa lupa sina Moises at Aaron. Sinabi ni Moises kay Aaron, magsunog ka ng insenso at sa lalagyan nito. Dalhin mo agad ito sa kapulungan at ihingi mo sila ng tawad kay Yahweh sapagkat kumakalat na ang salot dahil sa kanyang puot. Sinunod niya ni Aaron ang sinabi ni Moises at patakbo siyang nagtungo sa gitna ng kapulungan. Pagdating niya roon ay marami ng patay. Nagsunog siya agad ng insenso at inihingin tawad ang sambayanan. At siya'y tumayo sa pagitan ng mga patay at buhay at tumigil ang salot. Ang namatay sa salot na iyon ay 14,700. Bukod pa sa mga namatay na kasama sa paghimagsik ni Korah. Nang wala na ang salot, nagbalik si Aaron kay Moises sa may pintuan ng toldang tipanan.